ug karon sa atong sugilanon nga naguduhan. Tierra del Sur. Akong talahoron, waman ni namino ka. Wala ka pa rin ang alak. Ang alak ka, akong talahoron. Ang alak ka, akong talahoron. Akong gagawin. Waman ni namino ka. Wala ka pa rin ang alak. Akong talahoron. Akong ngayon. Ang alak ka. Wakay aming kabalakan sa imong anak nga si Krisha, Tita Rolaida. Nagkasulti na kamiyog sa imong amahan. Apan, di lang yun ako mapugna ng ako kaugalikon nga mapalaka. Tita Rolaida. Palihog. Ayaw intaon pa sabi si Iha Krisha. Oh, makalaong ka ni ana, Tita Rolaida. Bahin sa iyang kahimtang. Unsa ba kuno'y pong sa doktor? Ipasalig na sa bang doktor nga wa kunoy dakong kadaot nga nahimo sa lawas ni Krisha ang maong insidente. Kung dili pa ka mo makapauli sa musunod pa nga mga adlaw, muapas ko diha sa La Tierra. Oh, Tita Rolaida. Anyway, naman sab diha si Papa ni mo, Menard. Oo. Niara sa karaang bahay sa mga binaveri si Papa Minag. Daan pa lagi ko. Diligid mahimutang ang akong mami kung masayod sa akong gitangatan. Wagin mahimutang si Tita Rolaida. Nanawag din siya na ako. Tanindot di ay kun naay gini ka na no. Kaya naay mabala ka o niligid mahimutang. Oh, Brena. Nagasabot mo pa mo, Brenna. Di ka magdako-uban sa imong iyaan. Nyangil at pagitig batasan, pero kaba lang niya. Miss Krisha. Doon ko sa sementeryo munisipal din sa La Tierra. Apit na ang alas 12 sa tungang gabi. Kanindot nga tanaon sa nagpuwa nga kalangitan. Full blood moon. Sa tibok na akong kinabuhi. Karon ko lang kini masinati. Kanindot sudungon sa nagpuwa nga kalibutan. Akong talahuron, akong agawn, wamani nam inuka, gulakap arsin ongolok, akong talahuron, ongolok, uka. Mga alagad, sukad pagyod kani adto sa panahon pa sa akong katiguangan. Kania ginubong nining maong sementeryo dinhi sa La Tierra. Bangon kamo! Bangon! Nana! Hinay-hinay na ug pangukab ang mga lubnganan sa importanteng mga disipulos nga nagmatinudanon ganito sa mga buhi pa sila. Bangon! Pipila lamang kamo, kabuok. Apan kabahin kamo sa kabaguhan unya sa kalibutan. Kung maablihan na pagbalik
ang paraiso, yabaw ang Tierra del Sol. Ursula nga kaluhan ni Tarsila, bangon diha sa imong lubnganan. Nagkabati ka ba ka na ko, Ursula? Bangon diha sa imong lubnganan. Nasayod ko, gawa mga tunas ang inyong kalawasan. Ursula, Rosalina, Cristita, Benjamin, Ludovico, Rustico, Estelito, Procorpio. Bangon ka mo, may lawak na alan kaninyo, paingon sa kahimayaan dayon, gaway katapusan. Akong talahuron, akong agaon, wanami namit uka, ulagap arsin umulok. Akong talahuron, umulok uka, umulok uka. Oh, akong talahurong agaon, saway katapusan kahimayan. Linya mong tanan, kay magmarcha kita ninyo, paingon sa dapit, nga inyong puloyanan. Linya mo, in order, find your height. Sige na, Ursula, Rosalina, Cristita, Benjamin, Ludovico, Rostico, Estelito, Procorpio. Linya, in order, find your height, find your height. BXDC. Alas 4 naman di pasados kadlawon. Da, nindot kay nga akong katog. Ay, thank you Lord! Niring lagi na akong phone. Hello, Krisha. Ay, salamat kinakontak na kita ka diha. Gabi, iwag kita na ako makontak. Hasasab si Darwin, o siya makontak ni Jo Marie. Nya, huwag yung signal kay PE, uy. Unya, kumusta man diha, ha? Unsa imong naobserbahan, ha? Ato sa pagtakto sa Blood Moon? Na, pagawa si Darwin din sa kwarto, pagiingnan ako isang ikatug na mong among kahadlok ng gipati. Natug naman ko. Ambot kaha siya. Nagpakuyog na lang unta ka niya sa kwarto. Na, wako uy. Kay siya, naglikay ko. Kay tingali ug machismis niya ko social media. Mapatyan ko lang mamagpapa. Ay, sus. Ni abiyatas emergency na situation, ha, Ashin? Naglikay lang lagi ko. Kay baka na kan Darwin. Nanguya ba yan anak ko? Unyawan ako sugta. Pag-usap pasad, nag-vlog-vlog ng tawhana. Magpataka pa lang yung nahinog post sa FB. Na, unsaon na lang. Paksit yung buga na kung makusnitan ko sa kong inahanzay. Ay, ayaw na paggawas, ha? Alas 4:18 pa meros ka daw. Oo, okay siya. Paaboton sa akong mahayag. Usap pa na ko tuktukon si Darwin sa ilang kwarto. Naibaw ka ba kung sa trending karon sa SOCMED? Ha? Wa. Kay karon pa tsyup ko ni mata. Nya, karon pa ko nakanotice nga, naisignal. Nga na di, uy. Trending karon ang nakuhang mga video ng mga minatay gikan sa lubnanan nagmarcha sa kadalanan sa La Sierra. Ha? Unsa to? Mga minatay gikan sa lubnanan nagmarcha? Ulagi! Na, tuo man ka na fake news sa sagna. No. Dili fake news. Kay daghan yun ang nakakita. Daghan ang nakakuha nila og video. Hala no, kalain. Lagi! Tanawan niya ba? Og, abi ni mo? Ang commanding officer pa yun sa nagmarcha ng mga minatay. Usa ka tao nga nagsulob og lupus itom na abito. Unsa? Kinuog ko. Maong pag-amping niya, ha? Kay basi karong adlaw, ma-discharge na midiri sa ospital si Brenna. Ah, okay, Krisha. I hope so. Unta, itugot as Ginoo. Utsa,
Tinuod kinikibalita ni mo karon nang sila? O lagi. Patay na ang sod kay nimong higala nga si Darwin. Oh. Tunay wa matinong mananap nga ni Bublor niya sod sa giokupar ninyong kwarto dong Diyos. Ginoo ko. Ginoo ko. Anong mahitabo magnikag pay Darwin nang? Gano man eh? O pa sa pagkaibaw karon ang ni Ashing. Kay ingon pa niya, labihan niya nga hinanok gabi. Ginoo ko taon. Nakalas ko ang kinabuhi sa akong suot kay higala. Yan ang mga tinugyan sa balao dong Jumari. Sige nang, sige kay. Ako pang pahibaon bahay ni si Krisha. Bahay nang. Oh. Pay Darwin. Kapalitan ni Ipay. My God! Kalisod din ang dawatan, Jo Marie. Hasta mag-isip sa magdapat. Ganong nahitabo man eh. Ganong man. Naibagong sakit kayo ni Alang ninyo. Pero ayaw lang magpalabi sa inyong emosyon. Salamat, Brenna. Salamat, Brenna. Kinahanglang maimbestigahan kini pag-ayos mga otoridad. Kaya imposible kayong usa ka mananap mo ay nagbuhat sa ingod. Miss Krisha, Jomay, ang taraang bahay sa mga Benavides. Naglining og daghan kaayo mga misteryo. Brenna. Jo Marie, wala si Darwin. Ashing. Nagbasa lang noon kung anong ipagawas pala ako siya sa kwarto. Ay gusto ginuta siya nga ubanan ko hangtod pupuntag. Kaya ako lang usa. Ay nagpasulang imong kaugalingon, Ashing. Ang atong pangitaon karon, mawang hustisya sa iyang kalit kayong kamatayon. Jo Marie, Kinahanglang mailhan kung si kinsa man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang nipatay sa suod ni Mugigala, Ibo Jomari. Usa ka mangtas nga nakasuod din sa karaang bay sa mga buhay na bidas. Jo Marie, Kinahanglang mailhan kung si kinsa man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang nipatay sa suod ni Mugigala, Ibo Jomari. Usa ka mangtas nga nakasuod din sa karaang bay sa mga buhay na bidas. Papa Minard. Nyano, kuwang nga pagtuo sa gisulti ko karon, Iho Jomari. Papa Minard. Unsay mo ikasulti sa nag-viral karon sa social media nga mga minatay nga namangon nagmarcha sa kadalanan sa Latiera. Oh. Ah? Dili kalimod nga dunay dakong koneksyon ang takdol nga blood moon ug ang nag-viral nga video pa. Iho Jomari, bituo ka sa edited nga video nga nikatapya sa social media. Na posibleng gigamitan og AI kung artificial intelligence Dili edited ang maong mga video pa. Yun sa man mo pagsiguro. Tungod kay naay nangawa nga mga lubong sa dugay ng nangamatay pa. Sa Giimbestigaran na sa mga otoridad ang sementeryo nga may mga lubong nga nangabli o nangahanaw na sab ang mga minatay nga pila ka dekada ng gipang lubong. pakisulti ko sa hipis kapulisan sa Latiera. Kalisod dawaton ini pa nga mamauli mi sa syudad nga namakyan mig usa ka higala. Mukuyo ko ni mo nga to sa ospital, Jo Marie. O asing, ito am sa dada sa murgi sa maong ospital ang patay lawas ni Bay Darwin. Nagmahay na hinuon ko. Nga akong gipagawa sa kwarta si Darwin. Gusto ginuta siya nga ubanan ko niya hangtod nga mupuntag. Wata mahibaw asing nga. Nga ba sino blessing in disguise ang nita po? Oh. Kay kung kamo pang duha ang nagkauban gabi basin og kamong duha pa mo'y nabiktima sa kriminal, asing. Bitrom nila ni Krisha og Brina, ha, asing. Mag-asikaso pa ko sa billing nila og sa haya sa Bay Darwin nga napas morgue. Sige, padayon lang, Jo Marie. Di pagit ko makatuo nga wala si Darwin.
Guilty kaayo ko sa nahitabo. Ashing, salamat kay niya ka. Kisay ko yung imong asying. Brenna, Krisha, si Jo Marie ang akong kauban. Tuwa pa siya nag-process sa billing sa inyong pag-discharge dinhi. Og mag-asikaso sa puno siya sa patay nga lawas ni Darwin nga naapakaron sa morgue. Patay na si Darwin. Gipatay siya gabi sa gihulagway nilang mangtas ko, no? Ashing, ay nakikilag. Gusto na. Uy, ikot na pa. Guilty ko, Krisha. Niyangi maguto siya nga at lang magpakabuntag sa atong kwarto kay dili ko niya biyaan nga maurag usa. Pero gipagawas pag ako siya. Akong gipabali sa ilang kwarto ni Chumani. Wa kaysa nga nahimo. Bitaw asying. Wa kay sa nahitabo. Maong ayaw basulang imong kaugalingon. Guilty lagi ko. Feeling na ako may nakaingon sa iya tumatayon. Kay kung ipasagdan pala unta na ko siya at tura sa kwarto matug. Buhi patingali siya karon. Pero posible sab nga. Kamong duha unta ang nangamatay. Ha? Bitaw asying. Isa na sayod. Nga maunda ka na ang mahitabo kung kamo pang ubanan ni Darwin gabi. Di ba? Mausad ang gisulti ni Jo Marie. Pero di gid mawasa ko huna-huna nga kontra gusto si Darwin na migawa sa kwarto. Guilty lagi gid kaayo ko. PXDC. Atong dawato ng kamatuuran nga namatyan tag-usa. Si Darwin. Oh. May kahulugan gid itong gipanulti niya. Ikaw sa ba? Sunggat pud kay ka, uy. Oo, ang kuno na ako. Sungugan bitaw ko. Pero seryoso kong mahal may guma. Ug kon di manggali magabaton og katumanan kaya akong pagbati ni Asing diri sa yuta. Basi di ay. Ug dito niya silang kalibutan. Yan akong sugtong. Hoy, Darwin. Nagmerida ka? Ha? Nayabag naman tingali kang tawhana ka. Kalain ba nimong paminahon na ito imong gipanulti, uy? Gusto kita, Krisha. Murag nagbirida na siya at kayo na. Kunahin na yun palang yun untat pa sa pagpamauli. Wauntat ni mahita po. Miss Krisha. Doon nagigtangat tong alang sa karaang pay sa mga Benavides ang pagtakdol sa blood moon. Miss Krisha. Kung magpapilin ta sa karaang pay, Asing, posible nga kitang tanan ng mga bisita ni Ini, mahurot o pangamatay. Krisha. Bisan og sakit alang nako nga magkalagyok ta, Miss Krisha. Pero mahangyo ka nimo. Nga biya na lang gid mo ining adlaw. Please. Oo, Brenna. Salamat. Gusto si Brenna, Krisha. Karon, inigbalik din ni Jo Marie. Sultihan na to siyang mamauli na ta sa syudad. O niya, ang pataglawas ni Darwin. Yato na pa na niya nasa taga-funeral homes kato sa ilang Pinoy-anan sa syudad, Asing. Nawag, sir. Sorry kaya. Ki-review pa na mo ang CCTV o ano ning tabuah. Kinahanglan nga mauli sa iyong pamilya ang patayng lawas sa biktima, sir. Palihog lang. Okay, sir. Amo na play kamutan. O, gi-report naman mo sa kapulisan din sa Lachira. Sige, sir. My God. Unsa magakining maong misteryo. Nganong naingon man kini ni Ini. Oh my God! Unsa naman sa niyang binuanga, Jo Marie? Isusi pa nila ang CCTV. Naglibog sa daan taga-ospital. Kung unsa pagkaunsa nga, kalit man kay nahanaw ang patayng lawas ni Bay Darwin dito sud sa morgue. Inuo po. Wala dyan ko makasapot ini. Kinahanglan na gyud nga mamaulit ta sa syudad. Husto si Asing. Ayaw na mo pagdugay din sa latera. Kay dunay maitom na misteryo ang karaambay sa mga Benavides. Brenna? Mausap na ang permisa kung huna-huna. Dunay dili masabot nga enerhiya sud sa karaang bay nga nabahin sa duha ka matang sa aparisyon. Ang itom alang sa mga espiritong dautan ug puti alang sa nagsumpaag nga kalagaw wa pa mahimutang. Maong mamaulit na lagitan ninyo, Jo Marie Krisha.
Tingaling nalimot mo. Nagduha na yung naiba ninyo. Una, si Noy Toribio. Ikaduha, si Darwin. Huwag ko magdahom, Sir Midnight. Ngayon mong matultulan kiling akong kabus nga Pinoy-anay. Manoy Vitaliano, sibaw kayo ang balita nga ikaw kuno mo'y unang nakadiskubre ng Rio Grande de la Tierra. Di ba ha og kolor dugo kaganiyang sayo sa buntag? Sir Midnight. Tinuod ka na. Gali kami dogo kanto mga vloggers ug ilang nabidyohan ang maong talagsaon nga talanahon sa nakusuba. Ang Rio Grande de la Tierra. Hinay-hinay nang ipakita ang mga dili kasarangan nga timailhan. Mga timailhan Manoy Vitaliano. Timaan nga hapit na. Nagkadul na ang ipanagna nga propesiya. Sir Midnight. Nahitabo na kini adto. O ganit natala kini sa mga basahon diha sa balaang kasulatan. Sir, hinay-hinay na yun nga mialis nga ang itong nga aso sa dautan nga manulunda nga sungayan. Dili siya dautan. Kung dili, siya ang yawi unya sa matuod nga kahiusahan o kalinaw sa tanang katauhan sa tibuok kalibutan, Manoy. Mayong pagkatuis ang gihuptan ninyong kasulatan. Why gituis? Hinoon, giyagyag ang mga timailhan paingon sa detalyado nga kamaturan. Ug kamatuoran ni Ana ang pagtakdol sa puwa nga buwan kung blood moon. Sulagma lamang ang nahitabo. Gihatagan ninyo og halaong nga kahulugan. Manoy Vitaliano! Ipanagda na kanagdaan sa mga propeta nga laot na itong nagsabwag o mga sayop nga mga pagtulunan. Tiwa sila'y kalainan sa mga daotang manulunda. Manoy! Manoy Vitaliano! Ipanagda na kanagdaan sa mga propeta nga laot katong nagsabwag o mga sayop nga mga pagtulunan. Tiwa sila'y kalainan sa mga daotang manulunda. Manoy! Sama ka mo sa gipanghisgutan diha sa malaang kasulatan nga mao ang mga mini nga mga propeta. Pagpanamastamas ka nang ipanulti ni mo karon, Manoy Vitaliano. Iluwa kayo doon niya sa impyerno kung itambog ka na. Sir Maynard, huwag kayo na kumagmahay sa akong pagtiwalag sa kulto niya ni Senyor Benedicto Benavides. Buta ka pa maghihapon sa kamaturan. Nipatinaw na sa kalangitan ang dugoon nga buwan. Human masinati ang total blood moon. Sir, ug karon lang yung adlaw didto sa Galilea, sa layong sidlakan. Laing timailhan na sab ang nabatyagan human mukatap sa social media og international news network nga ang ilang kadagatan kundiin kaniadto nagbuhat og mga milagro si Jesucristo nahimong usa ka dagat nga pula. unsa? Manoy Vitaliano, dili kay sulagma lamang kining tanan. Dili og dili gyud Manoy. Dugay na ang gipadayag diha sa balaag kasulatan. Diha sa pinadayag Kapitulo 16 sa versikulo 4 nga nagingon, unya giyabo sa katulong ng hel ang iyang panagsan ngadto sa kasubaan og sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig niini. Oh, Vitaliano. Sir Maynard, natubag ko na ang bahin sa giingon mong nahitabo karon dito sa halayong sidlakan. Sa Galilea kundi ang dagat karon nahimong kulor dugo. Ungolok! Ngak! Angaubak! Masuko kayo nini ang espiritu sa manulunda nga sinukudimo ang buhing propita gawa ugwa gayoy kamatayon. Kau ay nagkatuig kapin sa akong pagkatiwalag. Adlaw gabi kong gitunaan ang Biblia.
Ug akong gitisok sa akong halimpatakan ug sa akong kasing-kasing ang mga maayong pagtulunan gikan sa balaang kasulatan, Sir Minard. Traidor ka yun, Manoy! Tunaan ko lang ug gitimbang ang insakto kang sayo. Apay na ako na pamatudan nga mas bugat gayod ang kamaturan. Manoy Vitaliano! Oh, bahin sa puwa nga buwan nga nahitabo kagabi, Sir Minard. Ni usabang akong tubag, kadiha lang gihapon na tumakutlo sa balaang kasulatan. Sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 31. Ang pong nagkanayon, mungit-ngit ang adlaw mo po ang buwan sa masidugo. Sa hapit na mahitabo, ang tahibulungan o makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Opa, kadaghan na katunan sa balaang kasulatan. Sir Maynard, gusto ka? Hapit na. Apan dili ang propesya nga giingon mo kay lamyon niya kamo sa dako kayong litis kamaturan na si Ginoong Hesus mo abot kayod nga puno sa tumag kabalaanon aron maghukom og luwason ng nasod nga iya sa Dios. Ongolok! Nyag! Angaubak! Gangabas muli! Ikasuko sa labing gamahanan ang imong gipamong karong Manoy Vitaliano. Itambog og iluwa kagyud unya sa impyerno, tiguana ka! Sir Maynard, daghay kayo salamat sa pagsungko mo na ko nining tapos kong kaugalingon. Tiguang ka naman, Manoy. Pinuklugi ang imong mga kasaypanan og tulira samtang may higayon ka pa og dili pa wahian tanan. Sirado na ang akong kaisipan sa itom nga basahon sa karaan nga kasaysayan, Sir Maynard. Ug karon, ako nagtuo nga ang Biblia mao gayon ang buktong butang sa kasaysayan nga ngayang saligan ug tuhuan kay mao kini ang bugtong mensahero sa kamatuoran hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ongolok! Nyak! Angaubak! Gangabas muli! Itambog og iluwa kagyud unya sa impyerno, inigabot sa katapusan mga adlaw. Tuwa na siya. Nakalakaw na si Sir Maynard. Uy, si Undong. Higo lang siya nga mitutukin ako. Hugot ka yung pagunit niya sa hunting knife nga bronze. Undong, may nahinumduman ka na ba kung si Kinsa ka? Kinsa ka magyod? DXDC RMN Davao Radyo mo nationwide. Kini si Randy Padayaw Suson. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa RMN. Sa dili pa moabot ang katalagman, siguruha na ready, get set, go ka! Andama ang imong go bag. Sulod nini, mao ang tubig ug pagkaon. 10 minos tulok ka adlaw nga supply sa tubig ug pagkaon nga dili daling madaot. Sama sa dilata o biskwit. First aid kit, mga tambal sa samad, sama sa antiseptics, alcohol, ug bandages, ug mga maintenance nga tambal, suga ug enerhiya, flashlight nga dunay extra nga baterya ug power bank alang sa imong cellphone. Importante nga dokumento, ibutang sa plastic na dili mabasa ang inyong mga ID, birth certificate ug uban pang papeles. Kwarta og pito. Pito aron daling makapangayo og tabang ug gamay nga kwarta nga cash. Oh, andam na imong go bag. Para dali kining makuha atol sa katalagman, ibutang kini sa dali lang nimo makabot nga lugar. Huna-huna, sa oras sa katalagman, ang kaluwasan ang prioridad sa tanan. Amping ug ampo sa kanunay kasama. Sa kapahinumdum gikan sa DXDC RMN Davao. Nagkakasama, sundi kanunay ang DXDC RMN Davao. Pinaagi sa pagpabinaw sa 621 kHz AM radio dial alang sa mga RMN
Mas maayong di ka na lang yun kanunay so din ang gibutangan ko ni mo lawak. Aron wala ikaw nga makakita ni mo. Ilabi na yun ang tagakaraang bahay sa mga pinabidi. Midok ko na sab siya. Kung iya gitutukan pag-ayo ang iyang gigulitan nga hunting knife. Kinsa gikahain ni siya. Galong hangtod karon wa man siya mahilomdom sa iyang pangan. Ipahibutan siya sa daplin ug miyakan sa saog. Gikan karon. Nganlan ko na lang ikaw og Herbenegildo. Na naman yun na si Miss Krisha. Nakagawas na gikan sa ospital sila si Brina. Papaulian na ng mga batanong taga-syudad, Sir Maynard. Time pa. Di mo ba kong gimandaran? Hatar sila. Tungod kay gusto kong himas gani mo papauli nila. At paingon na sab sa kahaponon, Sir Maynard. Unsao naman lang kung magkapiar sa niya sila. Kinsa naman sab ka nila ang patyo ni Samangtas, ha? Tar sila. Papaulian na sila. Panduian ang anak ni mong si Jo Marie. Kamay na lang yung kayo kuha niya ng batasan mo tar sila. Puro nang ikay-agawon o ako mauy-ulipon. Kahilas ba mo? Sorry. Pero wa pa kumalimot sa gisaad ka na ko ni Anding Senior Benedicto Benavides. Basta pasagdi ko, Sir Maynard. Dugay nagpatay ang isa di mo anak tar sila. Ako na ang nibarog karon sa dapit sa akong amahan. Okay lang. Pero tigalig na limot ka nga ako ang bugtong saksi sa imong pagpatay ka ni atos patanaw si Hermenegildo. Gay so ni Italiano nga driver ka ni Senior Benedicto Benavides. Oh, tar sila. Gusto kang masayran sa tanan ang tinuod mong pagkatao, Sir Maynard? Ingnan sagpa! Di pa ganoon taangay pa. Kaya hangtod karon. Pabiling pang misteryo ang kalit kayong pagkahanaw ni Darwin dito sa morgue. Ug wa na gid masayri kung asa na. Pero kinahanglan na gid na mong mubiya dinhing dapita. Ako na ang bahala aron makita ang pagbalik ang patay niyang lawas, iyo Jo Marie. Salamat, Papa Maynard. Bye, Tito Maynard. Bye, Sir Maynard. Bye, Christian. Asing, amping mo sa inyong biyahe, iyo Jo Marie. Salamat pa. Ikaw sab din eh. Amping ka nun eh. Pag-ampi sa biyahe, Miss Krisha. Sa katapusan, tuwa na gid sila na mauli na. Asa makaday si Brina, tawaon makapagikan nila ni Miss Krisha. Tawari yun ang mga batanon. Mingaw na ang taas sa kiraang bahay. Wa na'y nagtikaw-tikaw. Bulakaw ka, Sir Maynard? Asa nung sa day ka? Usabay mong labot kung asa malakaw ang imong agaw, ha? Oh. Isubra niyo ka? Tingnan siya pa! Sorry, Sir Maynard. Gusto mo lang ganoon akong masayod kung angayan ba kung mag-andam-alan sa imong paniudto. Kung ka na may gusto mong masayran, wes na nag-uuhay kong pangutana. Sa tilang, pailog limit ihapon ko. Martir ang akong kasing-kasing sa akong pagkitugba ni mo, Maynard. Pero ilaong paghihapon ko. Sama sa kong paglaong sa gisaan ni Aning Senior Benedicto Benavides nga imong amahan. Surok yun na kung dugo kantar sila. Uisit siya sa kong kinabuhi. Gusto kong makikita kang Padre Ferdi Martiniano. Apan sarili pa ang tungang gabi. Mupauli ko.
Kay ikaduhang gabi karon sa takdol nga buwan. Karon mga higala dili ta maglangan. Niya ang sumpay. Imo ko pa, Dawata. Senyor Minard Benavides. Salamat, Padre Verde. Nagbuot-buot ka na pagsangpit ka na ko og Senyor Minard Benavides, ha? Tungod kaya ngayon ka. Sama ni atong amahan mo ug sa nangamatay na nimo mga katiguangan. Salamat. Bulahan ka, Padre. Kay mahiapil ka sa mga piniling disipulo. Nga maluwas inigabot unya sa gikatakdang panahon sa kalaglagan sa kalibutan. And ayan guys, tunggan ninyo ang Tierra del Sol. Kalimot ko kapila. Tunggal guys nga. Hindi ko na ginawa pa. I hope nga nalingaw mo guys. Salamat sa mga nagsubaybay. No? Ani nga drama. Kaya naman, dahil sa galit, ay pinagsusunto ko na lamang ang puno ng mangga. Nakatabi ko lang sa Uy, mati pinagtataguan ko. guys. Nga horror story no? Tiniis ko ang sakit From Kuya Bari. kahit mahapdi ang aking Kuya tao, Bari horror ay story no hinayaan guys. ko lamang iyon Anong mamati ka no sa dahil iya. wala nang Story. masasakit pa kapag ka masisilayang mo ikakasal ka ang taong mahal. Guys, lonis karon no, nanatay bagong drama no from mga aso ni Kuya Goliath ug bagong bayani. Rimos Romulus. Kakaiba siya guys ng mga pangalan mo rag. Sounds like very Spanish. Rimos Romulus. Ang saga ang tanhaga guys no nga naglingit ng drama. Og sa bagong bayani Sindar si Miguel. Mamati ta guys sa drama. Sa drama. Ay siya rin pagsulpot ng isang nilalang sa harapan ko. Nanlaki ang aking mga mata nang masilayan ang nilalang na tila may hinahanap ito sa damuhan. Kahit hindi ko masyado maaninag ang itsura, nasisiguro kong kakaibang nilalang iyon. Sunod-sunod ang paglunoko sa laway nang marinig kong sumisinghot-singhot ang nilalang na iyon. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para bang napako na lamang ang mga paa ko at ayaw itong matanggal-tanggal. Nang mga oras ding iyon, wala akong ibang naisip kung hindi humingi na lamang ng proteksyon mula sa itaas. Walang ibang pumapasok sa aking isip kung hindi ang makalayo sa lugar na iyon. Saka pa lang bumalik sa balintataw ko ang sinabi sa akin noon ni Antinita na huwag basta-bastang pumasok sa delikadong lugar na iyon. Ngunit huli na para magsisi pa dahil nasa panganib na ang buhay ko ng mga sandaling iyon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan dahilan upang lalo akong manginig sa ginaw. Nang hindi ko akalain na mayroong sasaklolo sa akin upang ilayo ako sa bingit ng kamatayan. At walang iba kung hindi si Dahlia ang siyang bukod-tanging tagapagligtas ko ng mga oras na iyon. Mabilis siyang humarang sa harap kung saan tutok na sa akin ang naturang nilalang. Panay na ang pagdarasal ko ng mga sandaling iyon kasabay ng pagtila naman ng ulan at siya ring bigla ang paglabas ng maliwanag na buwan. Naghahalo ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon dahil kitang-kita ng aking dalawang mata ang kabuuan ng nilalang. Hindi ko batid kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan ko dahil para itong isang malaking pusa na pulang-pula ang kanyang mga mata. Iba rin ang klase ng kanyang balahibo.
parang alambre sa tigas. Nasisiguro kong hindi ordinaryong pusa nga ang nasilayan ko. Maging si Dahlia na bigla na lamang sumulpot sa harapan ko ay hindi ko rin mawari kung sino at anong klaseng tao siya. Para masagot ang sarili kong katanungan ng mga oras na iyon, Kuya Bari, mabilis akong naghanap ng mapagtataguan. Nang makita ang malaking puno sa aking tagiliran, ay dali-dali akong nagtago roon. Subalit paglingon ko, wala na roon ang nilalang at si Dahlia. Nagpalinga-linga ako sa paligid, kasabay ng pagkakunot ng aking noo. Sinubukan kong tawagin ang pangalan ni Dahlia, ngunit walang tugon mula sa kanya. Nang wala na akong makita, nagmadali akong lumisan sa lugar na iyon, dala ang katanungan kung ano nga bang nangyari kay Dahlia at sa malaking pusa na iyon. Umuwi ako sa amin, dala ang pag-asang makikita ko pang muli si Dahlia. Subalit makalipas ang 5 araw, mula nang lisanin ko ang lugar kung saan huli kong nasilayan si Dahlia, nabalitaan kong tuluyan na raw siyang naglaho kasama ang pusang iyon. Wala ring makapagsabi kung saan sila napadpad. Doon ko lang din napag-alaman na katribo pala ni Dahlia ang nilalang na iyon, maging ang lalaking napangasawa niya, kung saan isang tribo sila ng mga aswang doon sa liblib na lugar sa Cotabato. Magmula noon, Kuya Bari, hindi na ako sumama pa kay Tio Marsing. Kung may nagpapaani ng palay, tumatanggi na rin ako. Sa halip, nagpasya na lamang akong maghanap ng trabaho sa Maynila at doon ko na nga nakilala ang ina ng aking mga anak. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po mapili niyo rin po itong basahin sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig na yun. Lubos na gumagalang, Samuel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ayan guys, Kuya Bari Horror Story, no? Sa kasalukuyan ay matanda na. Malingaw mo guys, mamati sa iya. Sana hindi Horror maghag story. lang ang edad ko